Magandang umaga po sa lahat. Ito po ang ikalawang episode ng ating Buhay na Aklat, the CPLRC Human Library. At sa oras pong ito, meron po tayong kakapanayamin na isang panauhin upang kanya pong isiwalat o ilathala sa atin yung kanyang buhay bilang isang SK chairman. At atin pong pakinggan ang kanyang kwento. At ngayon nga po, ipagpapatuloy natin ang ating programa, ang Buhay na Aklat, the CPLRC Human Library. At ngayong umaga po ay kasama po natin ang panauhin po natin na walang iba po kundi si Mr. Gerald Valdez. Sir Gerald, sino ba si Sir Gerald Valdez? Magandang umaga po sa ating lahat. Ako nga po pala si Gerald Valdez, 24 years old, pinanganak sa Enrile, Cagayan at ngayon ay nanunuluyan sa Anafunan East, Tuguegarao City na kasalukuyang SK Chairman at SK Federation Vice President ng lungsod ng Tuguegarao. Ayan. So, bilang SK Chairman at of course bilang Vice President ng SK Federation ng Tuguegarao. Medyo malaking responsibility ito, Sir Gerald. Pero bago tayo magtungo sa medyo seryosong usapan, maaari mo bang ikwento sino ba si Gerald nung bata pa siya? Ako nung muslit pa lang, nung ako'y nasa elementary, parang walang masaya lang na nasa labas, naglalaro, kung ano-anong pinagkakagawa. Meron din mga konting kalokohan, mga gano'n, at wala din gaanong kaseryoso. Madalas lang po na nasa labas ng bahay, kasama din ang mga kaibigan, at yun, ginagabi umuwi, kahit hanggang gabi, nasa kalsada pa rin na nakikipaglaro, kahit na nandyan yung magulang natin na tinatawag tayo at dinadatnan na nga tayo sa labas na kung pwede pinapalo na rin para lang makauwi. Pero yun nga po sa sobrang kulit at medyo katigasan ng ulo, yun nga palagi tayo sa labas na yun nga po, walang ibang ginagawa kundi maglaro. Pero nung nag-aaral na din tayo sa elementarya, yun nga po, tinutukan nga din natin yung pag-aaral natin. Sumasali tayo kahit saan, aktibo tayo sa sports, sa journalism. Madalas din tayo nakikipagkompetensya, nire-represent natin ang eskwelahan. Sumasali sa mga club organization at naging yun, ibang mga organization nga po ay pinahawak sa atin. Naging presidente tayo, naging isang officer ng buong school hanggang sa tumungtong din ng high school, ganun pa rin dahil nga po mahilig tayo sa sa engagement, lalo na sa leadership. Sa high school nga po, ganun patuloy pa rin yung pagsali natin sa mga organization, sa mga leadership, mga activities ng school. Ganun nga po, pinagpatuloy pa rin yung pagiging journalism sa sports po na yung madalas nga din tayong sinasabak sa mga paligsahan at yun nga, minsan nanalo, minsan din talo, pero ganun talaga, it's a great experience din na maranasan yung mga ganung bagay kasi minsan nga lang po tayong dumadaan dun sa stage na yun hanggang sa college. Yun nga po, kumuha nga po tayo nung una po ay education yung napili kong kurso, pero ewan ko bakit pumasok ako ng engineering. Yun nga. Sa isip ko, ayoko ng mga mabibigat na subjects, mga mathematics, ganun. Pero bigla akong napa-enroll na lang sa engineering. Ang unang course na kinuha ko nung college ay computer engineering. 2 years ako dyan, pero sumagi sa isip ko na bigla na lang nag-shift din sa ibang engineering course. Yun nga po yung electrical engineering na yun yung doon tayo nagtapos. At yun, sa college yun, patuloy pa rin mga leadership activities, mga sumasali pa rin sa mga programa ng school. Naging college board member tayo, naging mayor sa classroom, ganun po.
Okay, so ang dami mo palang karanasan ano sa bilang isang bata, bilang isang estudyante at of course yung journey mo bilang isang leader. Siguro matanong ko, Gerald, ano yung doon nung kabataan mo, nung nasa bata ka ng elementary at high school, meron ka bang mga unforgettable experience? Malamang ito hindi pa naririnig ng karamihan ano. Itong mga kwentong ito siguro maaari mong ikwento kung okay lang. Ano ba yung meron ka bang mga unforgettable experience na nangyari sa buhay mo, or meron ka bang sino-sino ba yung mga teacher mo na gustong-gusto mo? Siyempre, lahat tayo may favorite teacher, no? So, baka maaari mong ikwento kasi alam ko baka hindi pa alam ng ating mga nanonood itong mga bagay na to. Go ahead. At nga po, simula nung preschool, hindi rin naman mawawala sa mga kinder na teacher, yung siyempre sa kapasawayan ng mga bata, yung nakukurot, ganun. So, na-experience po natin na makurot, mapalot sa kamay, yung sa kakulitan natin sa classroom. Ganun din sa elementary na yung madalas nga din po kasi akong na lumalabas sa klase, na kahit kasalukuyan yung klase, para lumalabas na nagsesegue lang para makapaglaro. O yung trip-trip lang, no? Yung trip-trip lang na, Yeah. na ano yun, nagpapalam lumabas mag-CR pero ayun, umaabot ng ilang minuto sa labas para Oo. din makapaglaro kasama din yung iba. Yes. Nasubukan mo na bang mag-escape sa klase? Nung high school po. Noong high school? Aminado naman po nung high school kasi minsan din sa tanghaling tapat, yung schedule noon na MWF, na tanghali lang yung klase mo, yun nga po, yun nadadaktan ka din ng antok na parang tinatamad ka na din pumasok. Kaya yun, papasok ka saglit lang pero mamaya uuwi na din agad. Okay. Siguro para mas maging makilala pa natin ano ng mas personal si Gerald. Tanong naman natin yung parents mo. Ano bang naging role nila sa iyo bilang isang Gerald Valdez? At papaano kanila sinuportahan sa lahat ng mga advocacies mo? Nga po, simula high school po, nung first year, yun, nakasama ko po sila. Masasabi ko naman talagang suportado sila sa akin. Kahit sa pag-aaral, wala din po akong masabi. Ngayon, pero dumating din yung time na nawalay ako sa kanila kasi dito nga ako sa Tugigaraw na nag-first year high school, pero lumayo ako sa kanila dahil sa hirap din ng buhay. Alam kong hindi rin nila kayang kaming pagsabayin na apat na magkakapatid. Kaya yun, pinili kong bumalik dun sa aming probinsya, dito sa may Enrile, para nagpaampun po ako dun sa family side ng mother ko. At dun nga po, dun ko na tinapos yung high school ko ng 4 na taon. At yun nga po, umuwi rin lang ako dito sa Tugigaraw para every weekend para kumuha din ng allowance. Okay. Babalik din sa Enrile. Naranasan ko nga din po yung hindi umuwi at yung sumasali sa paghanap buhay, Okay. yung pagtatanim ng mais, pag-aani ng palay, pagbibilad sa kalsada ng mga anaaning palay at mais para lang makakuha din ng pangbaon ko. At ayun nga po, meron akong allowance sa whole week na kung minsan kasi hindi rin ako nakakauwi at hindi rin sila nakapagpapadala ng pera sa akin. Yeah. Ganon din po nung pagtungtong ko ng college. Naging working student sa UCV po. So from first year hanggang 5th year, nag-working student po ako sa isang office sa may UCV, at doon ko din nakukuha yung mga allowance ko at nalibre din yung pag-aaral. At yun nga po, sa panahong yun, naranasan ko yung parang wala akong kasama, yung mga classmate ko kasama ko lang sa loob ng classroom. Tapos pagkatapos ng klase, magjo-duty na ako para gawin kasi yung mga free time namin nilalaan namin sa pagsisilbi sa universidad para lang po yun po namin yung working hours namin. At doon nga po kami kumukuha ng ng allowance. Okay. So, tignan po natin, if you notice, si Gerald pala is katulad din po ng karamihan, na mga kabataan na
talagang nagpupursige at ginagawa lahat ng bagay, no, para lang matustusan yung pag-aaral, yung mga pangangailangan. At ganoon naman po talaga usually halos lahat ng nakikita kong nagiging successful sa buhay dumaan din 'yan sa maraming mga hirap, mga ano. But of course, eventually, yun nga, iba yung fulfillment, di ba? Nung merong kang marating because ikaw mismo yung gumawa ng paraan sa sarili mo. Yeah. Okay, bago tayo mag-break, no, isa pang tanong. Kasi, Gerald, alam ko, ikaw, sabi mo nga kanina, ikaw yung SK chairman ng Barangay Anafunan. At hindi lang basta-basta SK chairman, sa tingin ko, yung pangalan. Kasi, naririnig namin ito, napapanood, nakikita sa social media, yung mga initiatives na ginagawa mo. Ano bang nagbigay sa'yo ng motivation para pumasok ka sa mundo ng politika? Aside of course from, syempre, sinasabi mo na kanina, very active ka sa student leadership, di ba? Pero iba kasi yung student leadership pag pumasok ka sa real scenario ng politika. So, ano yung nag-udyok sa'yo na pasukin ang mundo ng politika through the Sangguniang Kabataan? Siguro masasabi ko kaya ako napasok dito sa politika dahil din sa mga karanasan ko sa buhay. So, naranasan ko yung hirap ng pagiging estudyante. Nakikita ko din yung iba't ibang sektor ng lipunan na kailangan din talaga ng atensyon. Nung pumasok nga po ako, bago po ako naging SK sa aming barangay, naging part-time assistant electrician din ako na sumasama sa amin electrician na nagkukumpuni. Doon ko nakita yung kahalagaan ng kailangan ng magandang yung leader at katapatan sa serbisyo sa aming barangay dahil noon pa lang na sa ibang tao hindi kasi nila nakikita yung kalagayan sa loob ng barangay kung wala ka mismo doon. Kaya nung nandun ako mismo nagpa-part-time, nakita ko yung mga kalakaran at saka yung kakulangan na binibigay ng mga nakaupo sa kanilang mga constituents. Kaya yun, naisip ko na kung siguro ako man ay maihalal bilang isang SK, siguro kaya ko ding makagawa ng mga paraan para nga matugunan din yung especially yung pangangailangan ng kabataan na ngayon kasi na SK Reform Act na kami ay binigyan na ng malayang paglilingkod at sariling desisyon kung ano yung nais naming ipatupad at magandang proyekto sa aming mga sektor. Kaya yun, naisip ko at nakikita ko din naman na madami ding mga kabataang lider na kaya ding gawin ang nagagawa ng mga matatanda. Kaya sinubukan kong mag-run at sa awa ng Diyos pinalad nga po tayo at dun nga po pagkaupo pa lang, hindi pa tayo hinirang nag-oath sa ating katungkulan. Agad tayo nagtrabaho. Nagpa-feeding program, nagpa-literacy training, literacy program na din sa mga bata. Kahit wala pang pondo, sariling pera pa rin yung ginagasto ko noon para lang masabing may masimulan at talagang yung pagkakataon na binigay sa akin ay kaya kong gawin. Okay. So, makikita po natin kung sabi nga from campus leadership to nasa mainstream politics, no? Magkaiba po talaga ito dahil nga siyempre pag nasa campus wala kang kumbaga parang part siya ng extracurricular sa academics, but ito kasi is serbisyong publiko. And anytime pwede kang tawagin. Siguro ang tanong ko lang, may difference ba yung campus leadership or campus politics sa SK politics or barangay politics? Kamo na lang kasi considered ka as one of the kagawad, di ba? Opo. Representing the Sangguniang Kabataan.
So magkapapareho siguro siga sa structure dahil meron nga pong SK chairman, ganun din sa student organization na may president, meron din siyang mga officers. Ang sigurong pagkakaiba lang sa akin, kung sa paaralan ka, ang focus mo lang is yung mga estudyante at yung pangalan ng school, mga social activities sa loob ng campus. Sa SK kasi is government organization siya na hindi lang kasi kabataan ang pwede nating bigyan ng pansin. Nandito nga rin po yung mostly kasi pag SK, sinasabi mga bata, mga child development activities, ganun din dahil ang SK po kasi pag hinalal kang SK chairman, magiging ex officio member ka ng Yes. barangay council na ibig sabihin nun, ikaw nga yung representative ng kabataan, pero nasa iyo pa rin yung obligasyon ng isang pagiging kagawad. Kung kaya't yung trabaho ng kagawad ay pangkalahatan lang din, hindi lang sa kabataan kundi sa iba't ibang sektor. Kaya mas mahirap sa akin yung trabaho ng bilang SK kesa sa student leader ng yeah. school. Ito, curious lang po ako, pwede ba nating balikan yung unang time na nag-attend ka ng session? How was it? Siyempre, bagong salta ka, andyan na sila dati. So, paano yung naging sitwasyon mo? Paano yung naging treatment nila sa'yo? And hanggang ngayon, meron bang difference lalo na at masyado kang active. So, ang tendency niyan kasi pag masyado kang active, ang tingin ng iba sa'yo, nagpapa-epal, alam mo yun, mga ganon, nagpapapansin. So, how was it? Pwede mo bang ikwento yung time na yun? Bali po, nung unang pagkaupo ko bilang SK chairman at nag-attend ng first regular session nga namin, hindi lang ako umiimik, parang siyempre, hindi ko pa alam kung paano yung mga proseso sa barangay. At ganun nga po yung magkaibang partido. Ako, Yes. iba yung partido ko at iba din yung partido ng nanalong kapitan. Pero nung pinagsalita nga po ako, sinabi ko lang na kung ano man yung pwede kong gawin muna sa ngayon dahil bago pa lamang ako, gusto ko sana hingin yung suporta nila para po yung gusto kong mangyari ay maipatupad. Yun nga po, nagpapasalamat ako sa aming punong barangay na siya mismo nagsabi na tapos na ang usapang politika. Ngayon, magsilbi na lang tayo sa barangay. Kung ano yung gusto mong gawin sa barangay, susuportahan namin. Kaya yun nga po, na tuloy-tuloy po yung pagkakaroon namin ng proyekto na kapag may mga gusto kong i-implement, sinasangguni ko din naman po sa kanila at okay naman po sa kanila. May times lang po nagkaroon ng hindi kami masyadong walang pagkakunawaan, lalo lang sa mga kasama kong konsehales. Dahil yun nga po yung nabanggit nyo na siguro may mga lamangang nangyayari. Yeah. Nga po. Dahil lahat kami may kanya-kanyang committee na sinasaklaw. Nasa akin ang youth and sports at sa akin environment. Pero ako kasi, kung nakikita kong kailangan ng aming barangay yung ganitong klase ng programa, kailangan ko din gawin at solusyonan. I-suggest sa kanila. So, ibig sabihin, medyo, pag nagsasuggest ka ng ganun, feeling nila, nasasapawan sila. Opo. Dahil yung iba nga po sa nila, incumbent na po at patapos na sa nilang termino. At nung sa kanila, yung sinasabi ng mga tao din na bakit ngayon na si SK ganito, ngayon lang meron ganyan. Anong ginawa nila nung sila ay ganito pa hanggang ngayon. Kaya hindi ko rin masisisi siguro yung mga tao na mai-compare dahil nga nung wala pa ako, wala pa yung mga ganitong klaseng proyekto, programa na ngayon lang lumabas dahil may isang SK chairman na may inisyatibo. Okay. So, ayan po, medyo magandang usapan, subalit sa aming pong pagbabalik, medyo magtatanong naman po tayo ng mga ilang katanungan, na medyo mas personal siguro. So, abangan po natin sa aming pagbabalik dito po sa Buhay na Aklat, the CPLRC Human Library. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Cagayan Provincial Learning and Resource Center. Study tips ni Gov. Mamba.
Huwag mag-rely sa Google. Magtanong sa librarian. Maaring ang mga impormasyon makukuha sa Google o internet ay hindi reliable. Mas maigi pa rin na magtanong o humingi ng tulong sa isang information specialist o librarian at silang mag-process ng mga information needs mo. At ngayon nga po ay nagbabalik tayo upang pagpatuloy yung ating diskusyon sa buhay ni Gerald bilang isang SK chairman. Yung unang tanong ko sa iyo ngayon, malamang maraming nagtatanong dito ngayon kasi ang dami mong fans, ang dami mong mga followers sa Facebook. May nag-aangkin na ba sa puso ng isang Gerald Valdez? Sa katunayan nga po, meron po tayong in a relationship or sasabi natin engaged na. Oo. Dahil kasama ko po ang aking mahigit 9 years na kasintahan simula nung high school nung ako ay lumipat sa Enrile para ipagpatuloy ang aking pag-aaral. Okay. Na naging kaklase ko siya at siya nga po yung mga tumutulong sa akin noon dahil bago lang ako doon at wala akong kakilala masyado hanggang sa naging kaklose ko siya, naging best friend tapos hanggang sa Naging nagkatuluyan. niligawan mo. Niligawan hanggang sa nagkatuluyan. Hanggang ngayon na po, nung college, magkaiba nga rin kami ng field ng school na pinag-aaralan pero andun pa rin po yung yung commitment na yun nga po, na siya lang, ako lang. So, Gerald, describe mo nga, sino ba si Gerald bilang isang manliligaw? O, manliligaw muna, and then bilang isang boyfriend. Nung una po, ako lang, kasi nag-iisa lang ko sa gilid, ganun po, na hanggang sa may isang dumating na nag-approach sa akin, kinilala ako, tinanong pangalan, yun nga po, nagkamabutihan, text-text, ganun So, ibig po. sabihin siya yung unang nag-approach sa'yo. Oo. Kasi yung kasintahan ko, best friend din siya ng pinsan ko noon na malagi silang nagsasama, ganun din. Pero ako, wala rin kasi akong kilala noon hanggang siguro na napansin din ako dahil sa closeness nila ng pinsan ko. Tapos yun, nung nagkamabutihan na, niligawan ko. Bali, sa klase kasi din namin noon na isa rin po kasi ako sa nangunguna. Kung sino-sino, tinutulungan ko hanggang sa maging siya, may tutorial, may mga So, hindi naman ito naging, kumbaga, parang balakid para, kumbaga, syempre, mga babae minsan, pagka wala kang time, lagi silang humihingi ng time, di ba? Sa iyo, hindi naman naging problema yon sa inyong dalawa. Hindi naman po kasi pag may mga ginagawa ako, busy sa sa tinutuluyan kong bahay, lalo na lumalabas din ako na nagtatanim, mga sinasabihan ko rin naman siya at buti naman po at naiintindihan niya yung sitwasyon ko. Yeah, okay. Kasi importante yun, yung naiintindihan ka ng partner mo. Kasi otherwise, baka lagi lang kayong mag-aaway. At ang kagandahan, sabi mo nga, is pareho kayong may advocacy din sa pagtulong ng ibang tao, di ba? So at least kahit papaano, nararamdaman niya yung pakiramdam mo. So bilang isang boyfriend naman, Gerald, paano ba? Nag-date ba kayo kahapon? Wala nga po. Katunayan nga po kahapon po sana uwi kami ng Kalinga kasi taga Kalinga siya. Hindi na ako sumama dahil may commitment ako kahapon. Nauna ko nang sinabi na kaming grupo ng Tuguegarao City na finalist ng Outstanding Youth Leaders, gumawa kasi kami ng project ng activity kahapon. Yun nga po na pasayahin din yung mga nasa labas katulad ng yung mga street vendors, mga frontliners natin at tricycle drivers. Yun nga po, nagbigay kami ng pagkain, mga face mask, vitamins, ganoon natin yung mga lobong pailaw at bulaklak sa mga nadadaanan namin na nasa kalsada pa. So umabot po kami kagabi ng hanggang 10 p.m. po. Okay. Para po may distribute namin yung mga inihanda namin para sa kanila.
At nagpasalamat nga rin po ako at naiintindihan niya sa lahat ng bagay na ginagawa ko. Basta importante, ipaalam lang sa kanya. Kasi may time kasi na bigla-bigla lang din akong umaalis. Oo. Hindi kasi natin alam yung tawag ng pangangailangan. Na minsan may tawag dito na kailangan ko din pumunta at hindi na So, ako wala bang time makapagpaalam. nag-away kayo dahil sa schedules mo? O meron din? Meron din hanggang sa, yun nga po, may gabi na hindi nagkikibuhan, hindi nagsasalita, na yun, walang pansinan hanggang sa paggising. Pero yun nga po, ginagawa ko. Ito naman po yung parte ko para lang po so normal naman yun. Usually sa sa magkasintahan o sabihin natin sa any relationship. Kasi wala namang perfect, di ba? So, what makes it more, sabi nga nila, what makes it more motivating at saka exciting is the fact that yung mga imperfections ng bawat isa, when you try to accept it, doon mas nagiging okay yung relationship, di ba? Anyway, ngayon, kanina medyo personal tayo, Ngayon naman, pupunta na tayo, yung buhay mo bilang SK chairman. Ano ba? May nagbago ba sa mga activities mo bago ka maging SK at ngayon SK ka na? Masasabi ko na yung simula naging SK ako, naranas ko na masaya, mahirap, na challenging sa part. Kasi nga po, bago lang itong SK sa akin at matagal na din kong nawala at pinag-ulit at nandun yung expectation ng mga tao. Kaya pinakita ko na talagang kaya ko na simula nung unang pag-upo namin, maaga ko pumapasok sa barangay na parang ako rin nagbubukas ng barangay noon. Kasi hindi pa rin tapos yung barangay namin noon na yun nga po ang daming kailangan ayusin. Yun. Di ba nagtataka yung mga tao parang mas maaga ka pa rin kapitan isa yung mga ibang or yung ibang mga kagawad. Andun nga po yung mga sinasabi ng tao na mas direct ko pa nagay ko sila dahil sa sobrang kasipagan natin sa yun nga po. Pagpasok sa barangay hall, yung pagbibigay nga ng serbisyo, hindi din maiwasan kasi talaga na yun nga comparison. Yes. Na nalalamangan ko sila sa ibang bagay, ganun. Oo. Wala ka namang nafe-feel na parang feeling nila ambisyoso ka? O meron din? Meron din naman po. Kasi syempre, dun sa mga ginagawa natin, yun nga po, meron yung negative, meron din yung positive na na resulta. Negative dahil siguro sabihin nila na masyado akong nagpapabango, nagpapa-popular, gano'n, na parang mayat-maya, andyan, pabida na naman, gano'n. Yung mga gano'n. Meron din yung mga positive na ganito, na yung mga nakikita kasi nila yung resulta ng mga ginagawa natin, na noon wala, ngayon mabuti na dahil ganito nga po, meron tayo na nag-initiate ng mga programs. Di lang talaga maiwasan talaga yung inggit din kahit sa loob ng opisina, na kahit hindi mo intensyon na gawin yun para lang pansarili, pero yun nga po, dahil nga hindi nila nagagawa, nasasabi nila yung mga ganong mga salita. So, speaking of pagpapabida, pagpapabango, ano ba yung mga advocacies mo? Kumbaga, ano ba tong mga naisip mong gawin na kakaiba, sa tingin ng iba parang bago? Ano ba tong mga to? At bakit mo siya inintroduce? Yun nga po, isa sa pinagbibigyan ko ng pansin yung quality education nga po. Na sa ibang barangay nga po, wala itong klase ng programa na tayo yung nag-umpisa. Ito nga po yung Project Scholar na hanggang ngayon meron pa rin sa ating barangay. Na nagbibigay kami sa SK ng financial assistance program sa ating mga poor but deserving students. Every sem po, nagbibigay kami ng 2,000 pesos bawat isa, at meron nga tayong 24 students ngayon sa barangay na inisponsoran natin ng scholarship.
na at yun nga po, yung isa pa dito yung programa naming libreng oras o online research access for students. Okay. Opo. Ano yung tungkol diyan? Bali po, yung barangay po namin, nagpatayo po ako ng learning, barangay learning center na kung saan merong computer, meron kaming internet na pwedeng gamitin ng mga estudyante sa kanilang pag-aaral, Pagre-research. Meron din kaming free printing services na kung saan ang mga estudyante ay libreng mag-print ng kanilang modules, ng mga research, ng mga dokumento na kailangan nila sa kanilang pag-aaral. At yung sinusulong po natin ngayong taon, yung sa parte ng libreng oras, yung internet mo sagot ko, na kung saan yung bawat purok ng aming barangay ay papatayuan namin ng free wifi. O yun nga po para suporta na din sa kanilang new normal education, na karamihan nga po ay nasa online classes, na kailangan nga po nila mga free access sa internet dahil yung pangload po pahirapan pa rin po na sa kanila na humingi sa kanilang magulang na yung wala na din silang makain, ipapangload pa nila para lang makaten sa kanilang online classes. Tapos meron din po tayong sa economic growth po, yung meron po kaming tinatawag na YEP or IS po, yung Youth Entrepreneurial Support, na kung saan nagpapahiram po kami ng puhunan sa mga out-of-school youth, ganun din na din sa mga mahirap na estudyante, na magkaroon sila ng maliit na pagkakakitaan habang, yun nga po, ongoing na lang online classes. Saan galing yung funding niya? Sa Sa SK SK din? Fund po Okay. namin, na pinondohan nga po namin para po magkaroon nga po sila ng maliit na negosyo, may pagkakakitaan upang masuportahan din yung pangangailangan nila. So far, okay naman siya. Okay naman po. Bali po, nagbibigay kami na, papahiram po kami ng 1,000 pesos pang starting yung mga maliliit na business lamang na siguro mapapalago nila yun. Meron din po kami yung SPES na special program for the employment of students na bawat every summer po, kumukuha din po kami ng mga estudyante na naglilinis sa Cash for Work, na naglilinis sa aming barangay, na binibigyan po namin ng 2,000 pesos na honoraria. Bali po, 2 estudyante bawat purok yung Hindi ba kinukuha ito namin. yung sa ano? Hindi ba siya ito yung sa Dole? Parang tupad din po ang... Parang tupad din Opo, siya. Pero kaso ang pangkabataan funding galing sa inyo. sa SK po. Okay. Yan. So, ang dami mo palang mga advocacies na ginagawa, no? At dito mo makikita talaga yung pag ang isang leader ay maraming naiisip, ang daming posibleng gawin. In that note, siguro, sa amin kasi dahil nga public library kami, so, lalo na ngayon dahil by February 17, magkakaroon na kami ngayon ng ilulunsad na yung e-resources ng library. So, baka later on, magtulungan tayo. You can make use of the resources dito. Bibigyan lang, i-enroll lang natin sila dito sa library, and then ma-access nila via username and password. Ma-access nila yung mga e-books, yung mga e-resources natin. So, ang tulong siguro is kayo magbibigay na lang sa amin kung sino yung mga pwede naming tulungan. So, okay. So, sa amin pong pagbabalik at marami pa po tayong sa huling bahagi ng ating pong buhay na aklat ay babalikan po natin si Gerald at titingnan po natin yung mga karagdagang kwento pa sa kanyang buhay bilang isang SK. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Cagayan Provincial Learning and Resource Center. Study tips ni Gov Mamba. Iwasang magbabad sa gadgets. Pagpahingain ng inyong mata upang hindi ito masira. Huwag isabay o ubusin ang oras sa paglalaro ng online games upang mas makapag-focus sa iyong pag-aaral at magawa ang iyong assignment.
At tayo po ay nagbabalik dito po sa huling bahagi ng ating episode na ito. Dito po sa Buhay na Aklat, the CPLRC Human Library. At ngayon po, itutuloy natin yung tanong kay Gerald, no? Nabalitaan namin na kasali ka doon sa top 20 doon sa Search for Outstanding Youth Leader of Cagayan, ano? Ano ba ito at papaano ka pumasok dito sa search na ito? Nag-apply ka ba? Meron ka bang dinaanan o may nag-endorse ba sa'yo? Paano ba siya nangyari? Noong una po, hindi ko nalaman personal na may ganitong klase ng patimpalak dito sa probinsya. Nagulat na lang ako pagbukas ko ng Facebook, ang daming mention sa notification na minention yung mga pangalan ko. Na yun nga po, kasama natin na kabataan din, saka yung mga iba din na talagang nakakakilala, lalo sa ating mga ginagawa. Maging sa mga ibang munisipalidad, meron nga din pong nag-mention sa akin doon na salihan ko yung ganong klaseng patimpalak. Hanggang sa may nag-message din sa akin na inonominate ako para sa search na yun. Tapos, yun nga, greenab ko na din po dahil siguro hindi yung feeling na hindi ka ang lumapit para lang makasali doon. May mga tao na nagpupush sa'yo na para sumali sa ganong patimpalak. Nga po, nagpapasalamat ako sa nag-nominate sa akin na mapabilang dun sa mga nominees na humigit 92 nominations sa buong probinsya ng Cagayan. Nung una po, dahil nga po alam ko din sa sarili ko na siguro kaya ko at mapapabilang nga ako dun. Parang sa akin lang, parang masyado siguro lang akong, hindi naman po ako na-excite kasi hindi na bago sa akin na sumasali sa mga ganong klase patimpalak dahil mismo dito sa lungsod ng Tugigaraw, nagkaroon ng ganon at yun nga po at Nasama ka naman. Nasama ko at nakuha natin yung title. At nung mga araw na yun, kasi mahigit isang buwan ng preparasyon, sa sarili ko, parang naging kampante lang ako dahil siguro kumpleto ko ng documents, dahil nakakompile lahat yung mga accomplishment reports, mga action plans. Baling ginawa ko na lang po ay dinagdagan na lang yung mga siguro trainings ko na sumali sa mga virtual trainings, seminars, tinipon-ipon hanggang sa kinonsolidate lahat ng requirements, inisa-isa. Tapos, yun nga po, yung documents ko nga po ay hinabol ko lang dahil ngayong araw yung deadline, nag-last Ngayon ka lang hour nag-submit. ako. Yeah. Kasi parang dumating din kasi yung time sa akin na parang ayoko nang ituloy. Kasi sobrang busy ko din sa barangay at sa city dahil kabi-kabila ang mga proyekto nga po at hindi ko masyadong naasikaso yung papers dahil sa simula parang naging kampante lang ako. Yun nga po, kahit yung mga kasamahan sa barangay, kahit sa mga SK ay pinupush pa rin nila ako na pinagalitan pa nga ako dahil bakit hindi ko itutuloy na karapat dapat nga daw po ako dun sa search na yun. Kaya yun, nag-last hour ako at buti nakaabot pa rin yung application. Okay, so at least you were able to make it on the top 20. Ano? Pangilan ka ba doon? Pang-5 po. Pang-5. Yan. Oh, hindi not bad at all, di ba? Sa buong probinsya, at least kasama ka doon sa mga magagaling na leader, no? Young leaders dito sa ating probinsya ng Cagayan. Susunod pong tanong natin kay Gerald, no? Ano yung maaari mong pwedeng sabihin sa mga nag-aspire bilang SK? Kasi ang alam ko after 2022 ba? Opo. Election ulit, ano? So, ano yung masasabi mo sa kanila at ano yung siguro mga advice mo? Lalo na sa mga SK pa ngayon na sa tingin mo kulang pa ng ginagawa, ano yung mga pwede mong i-advise sa kanila? Sa mga kapwa ko kabataan na hinahangad din na maging SK, hindi naman sa tinatakot ko, pero napakalaking responsibilidad at trabaho kasi ang pagiging SK. Yun nga po dahil sa karanasan ko nga din po,
na madami ding mga kritiko, madami ding mga expectation sa'yo, lalo na kung naging SK ka lang dahil sa popularidad at wala sa talagang puso mo yung pagsisilbi, madami kang kailangang matutunan talaga. Pero kung ikaw nga ay nasa puso mo na yung talagang pagiging leader, na kapakanan ng lahat yung inuuna mo, walang imposible, walang hindi mo kayang gawin. Basta yun nga po, determinado ka lang. Nung ako nga po naging SK, sa una pa lang, ako kasi parang masyado akong excited sa election noon na parang ang tagal-tagal, parang gusto ko nang umupo agad. Kaya nandun kasi yung parang spirit na gusto mo talagang magsilbi. Sana ganun din yung mga susunod sa amin na Okay. nandun yung passion nila sa public service na katulad ko na ang daming sacrifices sa buhay para lang magampanan yung tungkol yung pagiging SK. Sariling oras, oras sa pamilya na wala sa akin dahil yun nga gusto ko lang yung ma-empowered lang talaga na gusto ko lang na lahat gusto yung kumbaga lahat ng problema sinasalo. Hindi ka makatulog sa gabi kapag may problema ang barangay nyo na masyado mong iniisip, dinadamdam. Kaya siguro nagagawa ko din yun dahil yun nga yung mga priorities ko na yun nga po, sa mga susunod sa amin, yung oras nyo, yung dedication, nandun talaga sa pagiging SK. Gerald, tanong ko, doon sa mga sa tingin mo hindi pa gumagawa ng trabaho nila bilang SK, anong mensahe mo sa kanila? Sa mga kapwa ko SK ngayon na sa buong probinsya, sa buong bansa, na meron pa tayong 2 taon para tapusin yung termino natin, gawin nating makabuluhan at yung tiwala sa atin dapat andun na kaya tayo niluklok sa pwesto dahil alam nila na kaya natin makipagsabayan sa mga matatandang politiko, mga lider na kaya pa rin natin ibinalik yung SK dahil naniniwala sila na yun nga po, kabataan nga pong pag-asa ng bayan, na kaya natin gumawa ng mga hakbang para sa ating komunidad. Meron tayong mga pondo na pwede nating gamitin na dapat sana i-maximize kasi patapos na yung termino. Hindi naman po masama na manggaya kung anong magandang mga proyekto. Ang importante, nakakatulong at may impact sa komunidad. Okay. So, panghuling tanong, no, Gerald, sa lahat ng ito, lahat ng mga lahat ng mga experiences mo, lahat ng pinagdaanan mo, ano yung natutunan mo along the way na pwede mong sabihing pagiging inspiration ng karamihan, lalo na ng mga kabataan? Sa buhay pagiging SK, yun nga po, ang sarap sa pakiramdam na madami kang natutulungan. Madami kang mga proyekto na nagagawa na wala pa sa iba, na parang ikaw lang yung, siguro sabihin natin ikaw lang yung bida. Pero sa pagiging bida mo na yun, nakikita naman yung resulta. Na talagang nakakatulong ka, nakakapag-inspire ka. Hindi man natin maiwasan yung mga kritiko, hindi lahat pabor sa'yo. Pero andyan ka at saka kapag politika, hindi mo na maiwasan, hindi mo mababago na meron at merong sistemang ganyan. Maging handa lang at yun nga po, maging handa sa lahat dahil hindi mo akalain na minsan sa ginagawa mo, nakakatulong ka pero sa paningin ng iba parang Nakakasagasa ka sa nakakasagasa at pinapamukha mo sa kanila na wala silang ginagawa na which is yung gusto mo lang sanang iparating is i-motivate sila na kailangan gumalaw na din sila dahil yun nga po, nasa kanila yung trust ng bayan. Saka sa pagiging SK, nawawala na yung pagiging private person mo dahil nandun ka na nga po sa public office. Lahat ng tao nakatingin sa'yo, lahat ng galaw mo tinitingnan. Kaya
dapat siguraduhin lang na yung mga ginagawa talaga natin ay para sa tao, hindi pansariling interes. Yan. So, yan po, word coming from one of the idols ng kabataan dito sa Tugigaraw, Mr. Gerald Valdez. And makikita po natin na ang buhay ng isang SK ay buhay ng isang public servant. Walang kinikilalang oras, walang kinikilalang tao, walang kinikilalang level sa lipunan, kundi ang importante, magserbisyo tayo sa ating mga nasasakupan. So with that, thank you very much, Gerald, for coming over at papabilang sa aming mga human book dito sa Cagayan Provincial Learning and Resource Center. And we hope na sa pamamagitan nito, we can forge partnership kasi ang dami nating pwedeng gawin. So, with that, maraming salamat po sa lahat po ng mga nanonood. Sana po ay may natutunan kayong muli dito po sa ating second episode ng Buhay na Aklat, the CPLRC Human Library. At sa ngayon po, magpapaalam na po kami at maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Magandang araw.